Sumampa na sa higit 70 ang death toll sa lindol sa Japan. Doble kayod ngayon ang mga rescuer sa rescue operations pero sagabal ang malamig na panahon at pag-ulan ng snow. May detalye si Kate Renya. Mahigit 6 na po na ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring lindol sa western coast ng Japan. 33,000 na ang mga residenteng inilikas at nananatili sa mga evacuation center. Minamadali na ng otoridad ang paghahanap sa mga residenteng natrap sa mga gumuhong tahanan at gusali. Naiulat din ang inaasahang malakas na buhos ng ulan sa mga apektadong lugar na nagdulot ng takot sa mga residente sa posibleng landslide na maaaring makaapekto sa search and rescue operations. Ayon sa Ishikawa Prefecture, walang sapat na pagkukunan ng tubig at kuryente ang ilang lugar. Pahirapan din ang cellphone signal. Samantala, sa pahayag ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa kinakaharap ngayon ng bansa, tiniyak niyang ginagawa na ng gobyerno ang lahat ng makakaya at prioridad nito ang kaligtasan ng buhay ng bawat isa. Naranasan na mapaminsalang pagyanig sa pagpasok ng bagong taon na itinuturing na deadliest earthquake sa Japan simula 2016. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon sa trahedya ng banggaan ng pampasaherong eroplano at aircraft ng Japan Coast Guard sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan. 5 ang nasawi sa mga sakay sa eroplano ng Coast Guard, habang nailigtas naman ang mahigit 300 pasahero at crew ng eroplano. Ayon sa kwento ng mga nakaligtas na pasahero, una silang nakarinig ng malakas na pagsabog sa kakumalat ang apoy. Batay sa inisyal na investigasyon, walang nakita ang piloto ng Japan Airlines na eroplano sa runway habang palanding ito. Patungo sana ang eroplano ng Coast Guard sa Niigata Prefecture upang mag-abot ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Inaalam pa rin ng Philippine Embassy sa Japan kung may mga Pilipinong kabilang sa mga pasahero ng eroplano ng Japan Airlines. Kate Renya, para sa Bayan.